Ang kumpanyang Chino ang mag-e-invest ng $1 billion o 55.89 billion pesos para magtayo ng planta ng bakal sa bayan ng Maasim, lalawigan ng Sarangani. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang nag-iisang pinakamalaking Foreign Direct Investment (FDI) sa ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ayon kay Secretary Frederick Go, ang Special Assistant ng Pangulo para sa Investment at Economic Affairs. Ang pag-uhunan ay dumarating kahit na ang relasyon sa pagitan ng Manila at Beijing ay patuloy na sinusubok ng West Philippine Sea Dispute, isang matagal na dahilan ng mga tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Go na ang pakikipagsapalaran ng Panhua Integrated Steel Incorporated, PC, ay kabilang sa mga inaprubahan ng iba't ibang investment promotion agencies ng gobyerno, tulad ng Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority, PEZA, sa Mindanao. PC ang magiging unang 2 million metric ton per annum integrated steel mill sa Pilipinas. Ang planta ay nasa PEZA-approved Kamanga Agro-Industrial Economic Zone sa Barangay Kamanga, Maasim. PC ay isang pribadong kumpanya sa ilalim ng Panhua Group Limited Company, na naka-headquarter sa lalawigan ng Jiangsu ng China. Itinatag noong 2001, ang Panhua Group ay isa sa nangungumandaan na negosyo sa China. Hinihingi ng PC na magbigay ng permanenteng resolusyon sa mataas na pangangailangan ng bakal sa Pilipinas. Ang PC ay magdebenta ng 30% ng mga produkto nito sa lokal, na tinutugunan ang pagkonsumo ng bansa at tinutulungan ang Pilipinas na maging sapat sa sarili sa mga kinakailangan sa bakal. Sinabi ng Pangulo ng GSCCCII na si Miguel Rene Dominguez, ang dating gobernador din ng probinsya ng Sarangani, na ang Panhua Group ay nagsimulang bumuo ng planta ng bakal sa isang 40 ektaryang ari-arian sa Ikazon. Maaari itong maging isang mahalagang mapagkukunan ng mga produktong bakal na susuporta sa paglago ng mga industriya at konstruksyon hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Ang planta ay inaasahang magsisimula ng produksyon sa December 2025, at bubuo ng mga 2,000 trabaho, kabilang ang 500 para sa mga inhinyero. Nang binalak ng Panhua na magtayo ng 10 metric ton per annum integrated steel mill, na nagkakahalaga ng $3.5 billion, sa Fivedec Industrial Estate sa rehiyon ng Northern Mindanao. 5 taon na ang nakararaan, ngunit sa huli ay piniling hanapin sa Sarangani, sa mas mababang kapasidad ng produksyon. Samantala, inihayag ng Estados Unidos noong Miyerkules, July 16, na magtatayo ito ng isang boat maintenance facility sa loob ng Philippine Naval Detachment in Puerto Princesa City, Palawan, malapit sa mga kritikal na access point sa West Philippine Sea. Ang proyekto ay itatayo sa loob ng Naval Detachment Oyster Bay, isang malayong pag-install ng militar sa Yulugan Bay, Barangay Macariscas. Ang site ay nagsisilbing isang pangunahing base ng logistic para sa Armadong Puwersa ng Pilipinas Rotation and Resupply Mission sa kontrobersyal na Ayungin Shoal. Ang pasilidad sa maintenance ng bangka ay hindi isang base ng militar, sinabi ng Embahada ng US sa Maynila sa isang pahayag noong Miyerkules. Sinabi ng Embahada na ang US Naval Facilities Engineering Systems Command ay naglunsad ng isang pampublikong paghingi ng publiko noong July 7 para sa disenyo at pagtatayo ng pasilidad. Ito ay inilaan upang suportahan ang pag-aayos at maintenance ng maraming maliit na watercraft ng militar ng Pilipinas. Kasama rin sa mga plano ang 2 multi-purpose interior room para sa pag-iimbak ng kagamitan o paggamit ng komperensya. Kahit na limitado sa saklaw, ang kalapitan ng pasilidad sa mga flashpoint sa South China Sea ay nagtatampok ng estratehikong halaga nito.
Inaasahang palakasin ng site ang suporta sa logistic para sa mga operasyon ng naval ng Pilipinas sa mga lugar na nakakita ng paulit-ulit na paghaharap sa mga sasakyang Tsino. Sinabi ng Embahada ng US na ang proyekto ay naaprubahan ng pamahalaan ng Pilipinas alinsunod sa lahat ng naaangkop na lokal na patakaran at regulasyon ng US at Philippine. Sabi ng Embahada, ang aming US-Philippine Alliance, kasama ang mga ugat nito sa 1951 Mutual Defense Treaty, ay nananatiling isang pundasyon ng kapayapaan at seguridad, na nagtataguyod ng aming common vision for a free, open, and resilient Indo-Pacific. Ang lahat ng mga aktibidad sa militar sa Pilipinas ay ginagawa ng buong koordinasyon sa aming mga kaalyado sa Pilipinas. Ang nakaplanong pasilidad ng US sa Palawan ay nagdaragdag sa listahan ng mga infrastruktura na pinondohan ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagpapahintulot sa amin na puwersa ang pag-akses sa piling mga base militar ng Pilipinas. Habang ang Oyster Bay ay hindi formal sa mga itinalagang mga site ng EDCA, ang proyekto ay sumasalamin sa isang mas malawak na balangkas ng kooperasyong logistic. Sa gitna ng pagtaas ng mga tensyon sa dagat ng West Philippine at lalong nakakapinsala ng mga misyon ng resupply, binibigyang diin ng plano ang lumalagong pakikipag-ugnayan sa seguridad ng Washington sa Maynila. Ang BRP Sierra Madre, isang grounded World War II era na barkong pandigma na nakalagay sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999, ay nananatiling simbolo ng soberanya ng Pilipinas, ngunit ang mga misyon ng supply upang mapanatili ang maliit na detachment nito ay naging mapanganib. Tanging ang maliit na watercraft lamang ang maaaring ma-access ang mababaw na tubig na nakapaligid sa Sierra Madre, na ginagawang kapasidad ng pagkumpuni para sa mga nasabing vessels essential to sustain ROR operations.